Attorney Sal. Magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Attorney Sal. Good afternoon, Henry and Karen. Parang hindi ko kayo namataan sa sinabi kanina. Ako rin po, Attorney. Lagi ko kayo Lagi namin nakikita kayong, doon. Nakahagip kayo ng camera. Lagi namin hinahanap yung inyong makisig na tindigan eh. Nandun kami sa kaliwa, Kaya pala. Pero sa left side. kanina, Attorney Sal, ano ba yung mga binabanggit nyo? Ano ba yung, para lang sa ating mga nakikinig na mga kababayan? Sub judice, impeachment rule 18, at ano ba yung mga salita at aktwasyon na hindi dapat naririnig at napapanood sa isang courtroom? Unang-una, yung sinasabing sub judice, hindi mo dapat na dinidiscuss yung merito ng kaso sa labas ng hukuman. Yung sasabihin mo na mahina yung ebidensya ng kabila. Nag-commit ng krimen talaga yan. Kung madala, merito na yun eh. Kaya kayo naglilinis para hanapin kung ano yung totoo. At hindi kayong magsasabi kung hindi ang hukuman. Kayo dapat ng mga litigante, ipipresenta niyo yung inyong mga panig sa pamamagitan ng mga testigo. Hindi sa pamamagitan ng mga ginagawang panalita, pahayag. Na yun nga sinabi yung nagsasalita ka ron, parang sinabi mo na may krimen na kagad kahit wala pa. Apo. Ang dapat nagsasabi nun, sa pamamagitan ng testigo, magsasalaysay siya sa pamamagitan ng mga tanong mo. Sa pamamagitan ng kanyang testimonya, makikita mo kung meron ang ginawang krimen o wala. Ngayon, mapapansin natin yung prosecution. Wala nang ginawa yon, palibasa wala silang ebidensya sa pamamagitan ng mga testigo nila. Ang nagiging nasty habit nila o pattern, mangampanya sa loob. Nandun yung mag-i-speech, bago magpresenta ng testigo, nandun yung nagbibigay ng mga snide remarks, like mga scam, kung ano, basta puro paninira eh. Ang problema naman ganito, ito naman presiding officer, pinapayagan naman. Pagkatapos, finally, after ilang 2 buwan na, halos 2 buwan na, di ba? Hearing, 18th day na tayo eh. Kung mapapansin mo, paulit-ulit na ginagawa ng prosecution lawyers, pero pinapayagan niya naman. Tapos, finally, nagbigay siya ng ruling. Pati mga senator judges, kumbaga, dapat ganito, ang lingwahe natin maganda. Kasasabi niya lang, 2 senador, yan na naman. Di ba? Inaalipusta na naman yung testigo kanina. Yung isa, both of them were describing him as stupid. O doon mo makikita na wala eh. Kasasabi lang, eto pa rin. Wala namang ginagawa rin yung presiding officer. He never reprimanded, or at least man lang, pinaalala na, akala ko ba, hindi tayo dapat ganyan. Pero wala eh. Although meron siyang two-strike policy, reprimand, multa, at maaaring makarating ito sa IBP at sa Supreme Court, o kaya naman pwedeng i-file ang ethics complaints sa Senate Committee on Ethics. Ang problema nga, paulit-ulit lang naman, wala namang ginagawa. Kumbaga, itong mga nandyan sa loob, incorrigible ang tawag doon. Wala nang beyond correction ng mga ito. Dahil paulit-ulit, they do not have control sa sarili nila. Napigilin nila ang mga sarili nila na magsalita. Pero Attorney Sal, ibig sabihin ba nito, it is also a reflection of the leadership of the presiding judge? Kung hindi po makontrol, hindi po madisiplina, so ano po ba yung dapat? Matagal ko nung sinasabi, dapat palitan niyo yan. Kasi
talagang hindi niya kontrolado eh. Sabi ko nga, either itong presiding judge ay hindi talaga marunong kahit na abogado siya. Abogado nga siya pero hindi naman niya ina-apply yung napag-aralan niya. Or, talagang bias lang siya, kaya pinapabayaan niya. Kahapon, kung matatanda mo, Henry, when you were there yesterday, Yeah. nag-object. Di ba may nag-object? Sino-stay niya yung objection? Yung tanong, inobjectan ng defense, tama. Sabi ko, finally, tama itong si presiding officer. Sustained. Pero pinayagan niya pa na itanong yung ino-objectan. Anak ng weting ka. Ano ba ito? Wala eh. Pag sinabi bang pag sinabing sustain partner na ba? Oo. Ano? Pag sinabing Object. sustain, hindi mo na po pwedeng itanong yun kasi yung tanong ng prosecution, ino-objectan, hindi po pwede yan. Either irrelevant yung tanong mo or hindi incompetent yung testigo. Pero yung yung presiding officer, anyway, sige, sagutin mo na rin. Sus Mario. Or sinasabi rin niya, na notice ko, Attorney Sal, partner, I will allow it this time or you're on a short leash. I think he's competent to answer mga ganung lingwahe. May ganun po. What does naman that mean po? Hindi po pwede yun. Kung talagang objectionable at sinustain mo, wag mo nang ipatuloy. Tsaka pumapayag siya ng mga yung mga hindi dapat, di ba? From the very beginning, yung umpisa pa lang, di ba, yung prosecution lawyer, nagtalumpati na. Na hindi naman dapat. Yung pala, hindi naman siyang mag-handle ng prosecution. Nagsalita lang doon, nagpahayag lang. Yung pala, ibang abogado mag-handle ng direct. At yung the same lawyer na yan, nag-handle naman, ganun din. Para pareho sila. Alam mo, ang tingin ko, Henry, Karen, ang tingin ko sa mga yan, ginagawa nila yan kasi nasa camera sila. Nangangampanya sila kasi hindi nila magawa yung proving their case through the witnesses. Kaya ganyan na lang ginagawa. Kanya lang partner, Attorney Sal. I'll play naive. Kumbaga. Tika muna, sino bang You're feigning naivety. May bago tayong sino bang kakampanyahin naman nila? Baka sabihin naman ng prosecution, paano kami nakakampanya? Ang hahatol naman yung mga senator judges lang dyan. 24 lang silang hahatol dyan. Bakit? Ano ba tawag mo doon? 24 sila dyan. Di nangangampanya ka sa kanila. Moreover, ikaw yung nasa camera, publiko nanonood din sa'yo eh. Kaya nga hindi ba biglang bumagsak na yung rating ng impeachment? Nayayamot ng taong manood eh. Meron akong isang kaibigan na hindi ko na sabihin ng pangalan, pero kilalang tao ito. Kilala siya, journalist pa siya, UP professor pa siya. So, kita kami sa isang event kahapon. Nanonood gawa ng impeachment? Hindi. Anak ko. Hindi ko lang Hindi, pero Attorney Sal, going back. Ganito. So, yung mga, kasi kahapon naman, ang sabi ni Attorney Divina Gracia, let's call spade a spade. Parang may ganun eh. Para bang yung sinabi niyang yun, Attorney, kumbaga wag na, parang sa lingwahe ng mga, wag na tayo magbulhan dito. Kung ano talaga, yun eh. Yung pagkakasabi na scammer, mastermind, ang sagot niya ron nung sitahin siya na pina-stricken of record nga is, let's call a spade a spade. Ano naman ho bang kuha nyo ron? Tingin nyo ron? Hindi po pwede yun. You want to prove your case that a particular activity is a scam, then you prove it through your witnesses. Kailangan yung testigo ang magbibigay ng mga pahayag para yung conclusion ng judge, crime nga yan. Karing mismo sa testigo na may personal knowledge. Hindi po pwede yung sasabihin mo, yung may tanong ka, pagkatapos obviously yan isang scam. Obviously nagsisinungaling si ganito. O siya pala ang architect nito, siya ang mastermind nitong buong nakakayamot pa. Wala talagang hopeless. Incorrigible. So ang isang abogado ho, hindi dapat nang sasalita ng gano'n kahit sa regular na korte. Yung judge lang ang pwedeng magsabing humatol ng gano'n. Oo, kaming lahat ng mga abogado sa practice wala nagaganon. Yung mga yan, ang problema kasi dyan, yung ibang prosecution lawyer, hindi kilala. So pagkakataon ng makilala. So they want to call attention to themselves.
Yung medyo nagkaroon naman ng pangalan, gusto pang ipakita ang gilas nila. Kaya natatawa ako tuloy, nilalaro lang sila ng mga batang abogado. Mm. Depends. So, attorney, siguro hingi lang din ako ng inyong opinion kasi lagi po pag nagtatanong like kanina po kay Mr. Kay ASEC Ortonio. Lagi kasing sinasabi in your candid, may ganun or parang sa inyong pagkakaalam, in your candid knowledge, parang ganun Observation. or Personal observation. knowledge, Ano po ba ang ibig sabihin nila ng ganun? Kasi 'di ba po, if we know, it's just yes or no, 'di ba? Alam mo ba o hindi? Hindi po. Alam ko po. 'Di ba may ganun po? Bakit may word na ganun po? Ano po yung magiging epekto nun dun sa kumbaga sa kanyang testimonya? Unang-una, objectionable nga yung mga tanong sa palagay mo. Di pa pwede yun. You're asking for an opinion. Hindi naman expert na witness yun. O kung hindi naman, pag ganyan ang tanong mo, gusto mong ang testigo magsalita ng kung anong iniisip niya. Hindi naman ebidensya yung kung anong iniisip ng isang testigo. Nandiyan ka para magpayag ka ng isang bagay na nakita mo, narinig mo. Hindi pa pwede yung ano bang iniisip mo at that time. Mga espekulasyon yun Hindi naman ebidensya yun How do you see the kumbaga yung naging yung naging hindi naman performance, ano ba? Tama ba yung tawag doon? Yung pagsagot, ayan po, pagsagot, demeanor ni Seca Ortonio during the questioning po on both sides. Do you feel that he did a good job or medyo questionable po? Hindi. Tama lahat ang mga sagot niya. Pinagpipilitan kasi nila na pasagutin siya sa isang bagay na hindi niya alam. Tinatanong siya kung ano yung maaaring nasa isip niya. Mga hindi pa pwedeng ang tanong yun. Opo. Pero alam mo, bibigay tayo ng ito paulit-ulit ko naman ito sinabi. Yung Article 4 sa Article 1, halos matapos na yung Article 1. Punta muna natin yung Article 4 dahil natapos na yon. Tingnan mo ano ba ang base ng demanda nila? Hindi ba ang base nila nagtaksil daw sa pagtitiwala ng bayan? Betrayal of public trust. PP Sara. Pero kung titingnan mo naman, kung totoo na bumagsak ang pagtitiwala ng bansa sa kanya, bakit ang rating yung pagtitiwala ubod ng taas? Doon lang, medyo may contradiction na rin sa demanda mo at sa pagtanggap ng bayan. Pangalawa, ang naging basis nila, hindi ba dalawang demanda, yung inciting to sedition at saka grave threats. Pero anong ginawa ng DOJ sa inciting to sedition? Dinismiss, di ba? Pero sila, sa prosecution, sabi nila, nanghikayat siya ng pag-aalsa ng mga tao laban sa gobyerno. Ayan, dinismiss na nga Attorney Sal, So, anong basis mo ngayon sa demanda mo? Yung grave threats naman, kadidemanda lang, prima facie case. Punta ka sa Article 1. Ito mas matindi, Article 1. Alam mo, 2 weeks ko na sinasabi, Henry, kung pakinggan mo yung sinabi ko sa mga tanong nyo sa akin noon. Yung Article 1 has no basis at all. Bakit? Kasi ang issue is irregular ang pag-spend ng pondo, di ba? Pero sinasabi ng COA, ng testigo, hindi naman pinal yung aming findings. Preliminary lang ito. At ito'y recommendatory. lumabas ulit yung kanina. Di ba? Paulit-ulit na hindi final at subject to review, may pending. Kaya ang sabi ko, the other week pa sabi ko, dapat i-dismiss na yan. Sino magpapadismiss? Ang prosecution dapat mag-file ng motion to dismiss. Bakit kanyo? Gaya na sinabi ng presiding officer kanina sa ruling niya, ang trabaho ng isang
piskal. At ang nauna pa sa kanila, si Robin Padilla nagsabi nito, di ba? Binibanatan siya dahil bakit daw one-sided. Dapat daw hindi one-sided ng prosecution. Di ba sabi ni Padilla no, dapat hindi kayo one-sided. Kasi ang trabaho nyo, hindi lang kayo dapat mag-usig o umusig. Kung hindi, magbigay kayo ng katarungan. At yan, alam mo, yan sa aming mga abogado, meron kaming tinatawag na rules. Kasama yan. Na you just do not prosecute, you have to render justice. So kung nakita mo walang basis yung demanda ng isang akusado, ikaw na taga-usig, dapat ikaw mismo mag-motion sa hukuman. Kagalang-galang ako eh. Dini-withdraw na po namin to kasi mali naman pala itong demanda. Injustice. Kaso Attorney Sal, we cannot deny the fact that this is not merely a legal, but it is also a political process nga eh. That's, I think, the problem dito sa impeachment. With more reason, whether you say political or legal, ang pinag-uusapan dyan, makatarungan ba? Makatarungan ba na ituloy mo ang isang paglilitis sa isang demanda na walang batayan? Irregular ang sinasabi mo, pero sinasabi mismo ng testigo mo, hindi pa ho pinal eh. O so, hindi pa pala pinal. Ba't mo dinidemanda? Di magantay ka maging pinal. Kasi ang mangyayari dyan, tinatrial mo na. Pagkatapos, tingnan mo, may concrete example ako. Yung demanda nila, 125 million. Di ba? Pero, during the trial, biglang palang merong finding na hindi naman pala lahat. Mga 70-something million lang pala. O, doon lang may problema ka na doon. On that note, you think that Colonel Raymond Dante La Chica is of very important witness? Sapagkat parang kung di ako nagkakamali, partner, ang pahayag ng prosecution ay tila hindi na nila kailangang ipresenta pa as a hostile witness si Colonel La Chica. Pero ito bang si Colonel La Chica sa batay sa tinatakbo ng mga naunang testigo ni Gina at saka nitong si Mr. Ortonio, na yung dalawa kasi palaging sinasabi, kami ho kasi may tiwala kay La Chica eh. Si La Chica ho ang nag-i-implement noong confidential and intelligence operations. Kaya kung ano ang sabihin niya, nare-respeto namin at ipinalalagay na namin yun po ang talagang ginawa nila. So sa tingin ba ninyo yung La Chica talagang dapat iharap sa Senado? Siya nga ang siya ang naglabas. Siya tumanggap ng pera, siya rin nag-implement ng programa. Kaya talagang siya dapat. Ang problema kasi, pinagpipilitan nila na kailangan mo ng mga resibo. Yun naman ang pinakapunto nila, di ba? Kaya irregular yan kasi walang mga resibo. Nakakalimutan nila na ang pinag-uusapan dito ay yung seguridad ng bansa. Hindi po pwede na kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban mo, ilalantad mo yung mga informant mo. Papatayin niya mga yan, sisirain mo ngayon yung strategiya mo para sirain ang mga kalaban ng Estado. Tanda mo, Henry, sinasabi nila, paano na, malay namin kung ginastos nga nila yan, kung binigay nila sa mga informant. At saka may nagsabi pa, bakit puro gamot? Sakitin ba yung Sakitin ba yung informant? And lumutang din. Opo. Yung informant, binibili mo. So whether binibigyan mo yan ng pera o medisina, kung yan ang gusto niya, ganun pa rin yun. It's still a payment, a reward. Bayad sa impormasyon na kinukuha mo. Ganun, gusto mong malaman kung matagumpay yung disbursement mo ng funds, tingnan mo ang resulta. Kalaban mo yung Estado, kalaban mo ng NPA. Tanungin mo sarili mo. Kung within the period by which you spent the money, nagkaroon ba ng assault, attack, ambush ang mga NPA? May mga napatay ba ito? O di mo pa napansin parang wala ka ng balita tungkol sa mga NPA? Yung sa recruitment ng mga bata na pumapasok ng NPA, parang wala na, di ba? Ibig sabihin, effective yung mga ginawa nitong grupo ni Inday Sara. And then, pero kung makikita ko matagumpay ang paggamit mo ng pera laban sa mga kalaban ng Estado. And from day one, Attorney Sal, hanggang ngayon po ay pinag-uusapan pa rin yung mga pangalan ng mga tumanggap di umano
ng confidential funds bilang bayad in exchange for information. Tama po, no? Ito, hindi pa rin po ma-settle yung, kumbaga, kung sila ba ay totoo, mga totoong tao, may mga aliases, at hindi Kasi pa rin po nga, maano kung... Go ahead, Kasi sir. nga, gusto nilang malaman kung sino ang tumanggap. Hindi nga pwede 'yon, ang kukulit nila eh. Hindi mo pa pwedeng ilantad yun. Attorney, pera daw ng bayan yan eh. Papatayin mo yung informant mo. Pera daw. Sisirain mo yung strategy, yung programa mo para yung kalaban mo, matalo mo. Attorney, pera daw ng bayan. Pag hindi daw sinabi, api naman ang bayan dahil pera ng bayan ang ginagastos. Hindi, ang bayan, titingnan kung epektibo yung ginawa mong programa laban sa mga kalaban. Kung makita mo na naging mapayapa yung buong isang taon mo, wala kang narinig tungkol sa mga NPA, mga rebelde, ibig sabihin na neutralize mo yon. O, yun ang effectiveness ng paggamit mo ng pera ng bayan. Pero let's give naman, partner, benefit of the doubt. And of course, baka naman sa isang panig ng inyo pong puso at pag-iisip, may nakikita rin naman kayong galing at wasto sa ginagawa ng prosecution, Attorney Sal. Ha? Anong nang ginagawa ng prosecution? Puro nga propaganda laban kay Inday Sara. Wala nga silang ebidensya eh. So wala kayong nakikitang anumang wasto sa kanila pong estratehiya at pamamaraan? Tell me if there is one and I will dispute it right now. Basta Wala nakikita. eh. Oo, basta yung Okay, alam mo kung bakit pa nagtatagal. Yung mga nasa prosecution, kasi nga wala silang ebidensya, propaganda nga. Ang ginagawa nila, pinapahaba nila, kumukuha sila ng mga testigo para mayroon silang testigo. Pero kung tutusin, yung mga non-contentious issue, like for instance, nagbigay sila ng 2 testigo. Ang pinag-uusapan lang, yung mga pahayag ni Inday Sara, di ba? Pero hindi naman in dispute, hindi naman kini-question na nagsalita si Inday Sara doon, di ba? Pero ang mga testigo nila, nangyari daw ito sa ganitong petsa, nandun yung mga hindi naman nga kini-question yun eh. Ang pinag-uusapan, yung ba mga pahayag niya will fall as a crime para maging basis mo na. Attorney, I think may punto yung isang text dito. Bakit daw hindi sila kasi maglabas ng invoice, sales invoice at saka yung mga resibo? Yun daw kasi ang dapat ilabas. Ay, hindi. Yun pwede yun sa mga ordinaryo, confidential funds ang pinag-uusapan, hindi ordinaryong pondo. Tsaka, And then also yung suggestion din ni Senator Judge Zubiri kanina na siguro mag-explain kung papayag ang COA mapabilis na yung kanilang para mapabilis daw po. Pero I think hindi rin po ito they are independent because the Senate constitutional body rin. cannot oblige the constitutional body. Unang-una, medyo half correct lang yan si Zubiri kasi di ba? Ang panukala ko ever since dahil wala kayong basis, hindi pa naman permanente ang pinal, huwag nyo nang ituloy. Yung kanya naman, inaantay niya yung COA. Sabi niya, ano na natin yung COA para malaman natin kung pinal o hindi. Nakalimutan ni Zubiri na kahit na COA final, meron pang subject to review sa hukuman. May apila, pwede pa mag-apila. So talagang matagal pa yan. Kaya nga dapat i-dismiss na nila ngayon ang Article 1 because it's a useless undertaking. You're wasting the people's money and time watching this hulabaloo. Hindi, pero iba naman yung trabaho ng COA at saka ng impeachment ng Senate is an impeachment court, hindi ba, Attorney Sal? Hindi. Ang trabaho ng COA to determine whether there is an irregularity with respect to the disbursements of funds, whether non-confidential or confidential funds. Trabaho nila yon. Kaya dapat yung mga magpapile ng kaso sa impeachment court, dapat meron talagang final decision. Like for instance, kung yung bago nila pinail ito, nagkaroon ng final decision ng COA na irregular ang ginawa ni Inday Sara at pinitisyon sa hukuman after ma-deny yung motion for reconsideration nila. Pag sinabi ng korte na totoo, that's the time you impeach her.
Until such time, wala kang basis. Ayun. So, dapat mauna muna yung finality ng findings and Siyempre. Otherwise, Henry, ano magiging basis mo? Ba't ka, sasabihin mo, ikaw ay nag-commit ng irregularity. Hindi. Sinasabi na nga na hindi pa pinal eh. Partner, paano pala? Paano kung i-reverse? Yan na nga. Attorney Sala, I was about to ask. Paano pala kung... I-reverse. Paano nga pala yun? Halimbawa, nahatulan mo na siya na guilty. Biglang na-reverse pala ng COA. Paano mangyayari nun? Di magkakaroon ng grave abuse of discretion ka. Tatakbo sa Korte Suprema. Sige. Attorney, thank you so much for your time. Salamat po na marami sa inyo, sa inyong mga paliwanag. Salamat Thank you, din. attorney. Attorney Salvador Panelo.